Hello mga ka-char, magluto po ako ngayon ng sisig na balat ng baka. Ito na po yung balat ng baka, pinakuluan ko na po siya. Pangalawang kulo na pala yan mga ka-char. Tapos hinugasan ko at ito na nga siya, inihaw na nga namin siya. Yun palang unang pakulo, pinakulo ko lang siya ng mga 10 minutes tapos hinugasan ko ulit para lang matanggal yung laway-laway niya. Tapos pinakulo namin ulit para palambutin naman siya ng konti, yung tamang lambot lang po, depende na po sa inyo. At ito na nga po, tapos na po siyang ihawin. At ngayon naman po, ang gagawin natin ay i-slice po natin siya ng maliliit para pang sisig po. Depende na po sa inyo kung gaano kalaki ang gusto nyong slice. Ang sa akin, ganyan po kalaki yung slice ko. Yung pangalawang kulo ko pala kanina sa balat ng baka mga ka-char, nilagyan ko pala siya ng konting asin, pamintang buo at saka dahon ng sibuyas, spring onions ba yun? Ganon kasi yun sa Bisaya, dahon ng sibuyas ang tawag nun. Nakalimutan ko kung ano bang tawag dito sa Tagalog. Basta sa Bisaya, dahon ng sibuyas yun. Yun na yun. Malapit na po pala nating matapos i-slice ang ating balat ng baka. Isusunod naman nating i-slice ang ating sibuyas, siling labuyo at saka siling haba para maanghang talaga siya mga ka-char. At ito na po yung na-slice natin na balat ng baka. Ngayon magpainit na po tayo ng mantika sa kawali at igisa na natin ang ating sibuyas. At halo-haloin lang po natin siya, intayin lang po natin siyang maging golden brown. English yun na, charot! At ito na nga po siya, nilagay ko na rin po yung ating bawang. At isusunod na rin po natin ang ating balat ng baka. O, diba? Halo-haloin lang po natin dito. May nakasama pa palang hindi na slice. So, ang laki. Kunin muna natin at i-slice natin. At tapos na po natin siya nahalo. Lagyan na po natin siya ngayon ng pamintang pino at saka lagay na rin natin ang ating siling labuyo at saka ang ating siling haba. At haluin natin siya ulit at lagyan din natin siya ng sesame oil. Mayroon pala akong nakitang sesame oil na konti, nakasashay. Kaya nilagay ko na rin din siya dyan para pandagdag lasa na rin. Din po ako ng konting asin at saka bitchin. At saka ito na nga po, halo-haloin na po natin siya ulit. Pagkatapos po nating halo-haloin, nilagyan ko pala siya ulit ng paminta kasi parang nakulangan ako doon sa lasa ng paminta. At saka nilagyan ko rin siya ng konting soy sauce. Konti lang po kasi nilagyan na po natin siya ng asin kanina. At isunod na po natin ilagay ang ating mayonnaise. Yung iba po, hindi po mayonnaise ang nilalagay, gata. Sa akin, wala po akong gata, kaya mayonnaise na lang po yung nilagay ko. Mas gusto ko po yung mayonnaise kaysa gata, kaya mayonnaise po talaga yung ilalagay. Try nyo po tong lutuin mga ka-char. Masarap po to pang pulutan, lalo na pag may handaan. Charot! At naglalagay din po pala ako ng itlog dito mga ka-char, 2 piraso. Halo-haloin lang po natin siya mga ka-char hanggang sa maluto yung itlog niya. At saka tikman na rin po natin kung okay na ba yung lasa niya. Okay na po ang lasa niya mga ka-char at luto na rin po ang itlog. Luto na po siya mga ka-char. Ito na po siya at ngayon naman po tikman naman po natin siya kung talagang masarap ba siya. Sarap niya mga ka-char at saka yung lambot niya tama lang talaga pang sisig. At saka yung anghang niya. Tsaka yung lasa ng mayonnaise at saka yung sesame oil. Tamang-tama lang talaga yung timpla niya mga ka-char. Kaya kung nagustuhan nyo po tong video na to, please like, comment, and share and follow for more. Thank you for watching. God bless po sa ating lahat.